3 taon na akong kasama si Eva, pero nalaman ko na nakipagrelasyon lang siya sa akin para maghiganti. Matapos kong mag-donate ng 1,000cc na dugo sa kanya noong naaksidente siya sa sasakyan. Naisahan na namin si Colin muli. 5 bag ng dugo lang iyon. Walang katulad sa pinagdaanan ni Sean. Ganyan talaga ang buhay. Siya ang umagaw ng unang gantimpala kay Sean Price. Si Sean Price ay ang matagal ng crush ni Eva. Paano hahayaan ni Eva si Colin na makaalis kung sinaktan niya si Sean? Kasama niya ito para makapaghiganti kay Sean ng 99 beses. Pagpapadonate kay Colin ng 5 bag ng dugo ang ika. 96 na beses, tama ba? 3 beses pa. At tatapusin na natin ang laro ng paghihiganti. Sayang, kapag natapos ito, iiwanan ni Eva si Colin. Hindi na tayo magkakaroon ng kasiyahan. Siya nga pala, naaalala mo pa ba ang unang beses na naghiganti si Eva? Ang unang beses, nagsinungaling kami na nawala ang kuwintas na ibinigay ni Eva sa kanya. Hinanap niya ito sa lawa magdamag noong kalagitnaan ng taglamig. Hindi siya tumigil, kahit na nagkaroon siya ng matinding lagnat. Nagsimula na ba siya ng paghihiganti noon pa? Eva, nahanap ko na. Narito ang kuwintas. Ang ikalawang beses, pinaniwalaan namin siya sa plagiarism para hindi siya makapagtapos ng maayos. Ang paraan ng pagpupumilit niyang patunayang inosente siya, nakakatawa pa rin sa akin. Hindi ko ginawa iyon. Sa pangatlong beses, sinabi namin sa kanya na ginagambala ng mga kliyente ni Eva siya. Kaya pumasok siya sa dinner party at uminom hanggang sumuko ang kanyang tiyan. Isinantabi ko ang aking dignidad at niligawan si Eva ng 3 taon nang walang saysay. Pero pumayag siya sa akin noong araw na nanalo ako ng unang premyo. Nahanap ko! Ang pag-ibig ay makapangyarihan, ha? Halos hindi na siya makatayo ngayon. Hindi ba siya natatakot malamigan? Colin. Ha? Magiging kasintahan kita. Akala ko nakuha ko na ang gusto ko. Pero hindi ko inaasahan na sasang-ayon siya dahil lang sinaktan ko si Sean sa pag-agaw ng unang premyo mula sa kanya sa medical forum. Kaya pala nagkunwari siyang nagmamahal sa akin para lang makapaghiganti kay Sean ng 99 beses. At sirain ang buhay ko. Kumusta? Colin, ang tatay mo at ako ay magmi-migrate sa ibang bansa. Sigurado ka bang hindi ka sasama sa amin? Ma, sasama ako sa inyo. Ang galing, Colin. Ipaproseso namin lahat sa 1 linggo para lang hindi ka magbago ng isip. Tama. Ano na ang tungkol sa kasintahan mo? Hindi ba matagal mo siyang niligawan? Hindi ba gusto mo siya ng sobra? Hindi ko na siya gusto ngayon. Hindi ko na siya magugustuhan. Matatapos na lahat ito sa 1 linggo. Ano ang itinapon mo? Wala yan. Wala lang importanteng bagay. Bakit hindi mo ako binisita noong naospital ako? Hindi ka ba pinalabas ngayon? Masyado kang nasaktan. Bakit ka agad pinalabas? Narinig ko na marami kang na-donate na dugo. Gusto kong makita kung kumusta ka. Masakit ba? Hindi. May nagsabi ba sa'yo ng kung ano? Bakit iba ka ngayon? Ano ba ang nagbago? Anong nangyari sa kanya? Dati, nagpapanik siya kapag bahagya lang akong may sakit. Inaalagaan niya ako palagi. Ngayon, hindi man lang siya tumawag sa loob ng 3 araw na naospital ako. Sobra ka ba sa pagtatrabaho? Nagpapaparty sila para sa akin? Para ipagdiwang ang pagaling ko. Bakit hindi ka sumama sa akin? Ako. Sige, halika na. Tara na. Naghihintay ang lahat. Huwag natin silang biguin, okay? Tara na. Sean, anong ginagawa mo dito? Sean Price, ang kababata ni Eva na Shota. Magkasama silang lumaki.
pero hindi na sila nag-communicate sa mga taong kasama ko si Eva, kaya hindi ko naisip bid ko Kreya na may nararamdaman si Eva para kay Sean. Kailangan kong tumawag sa telepono. Magsaya kayo. Ngayon, parang alam niya na naghihiganti si Eva para sa kanya. Colin, uminom ka sa amin. Hindi ako umiinom. Tara na, huwag kang ganyan. Hindi talaga ako pwede. Isa lang, tara na. Hindi ka namin sasaktan. Tara na, magtamang makisama. Saklolo, hindi ako marunong lumangoy. Saklolo, pakiusap, hindi ako marunong lumangoy. Sasagipin ka namin. Hindi marunong lumangoy. Ha? Nilalagnat ka. Inumin mo itong gamot. Masama ito. Alam nila na hindi ka marunong lumangoy. Sandali, nainom na si Mr. Scott ng gamot. Bakit lumalala ang lagnat niya? Kumusta, doktor? Pumunta ka rito. Bilisan mo. Kung mahuhuli pa, magiging pulmonya yan. Sandali, doktor. Uminom ako ng gamot kanina. Bakit lumala ang lagnat? Ano ang ininom mo? Aspirin lang. Binigay sa akin ng kasintahan ko. Hindi ito aspirin. Ang label ay aspirin. Pero ang laman ng bote ay candy. Wala itong halagang panggamot at lalong magpapalala ng iyong kondisyon. Ang ika-97 na paghihiganti ay tagumpay. Sino ang nag-isip ng ideyang ito? Henyo siya. Una, itulak natin siya sa pool. Pagkatapos, papalitan ni Eva ang gamot. Siguradong naghihirap siya ngayon. Buwiset, maling group chat. Nandito si Colin. Kaya bahagi rin ito ng plano niya. Binigyan ako ni Eva ng gamot. Dahil gusto niya akong lalo pang magdusa. Colin, Maggie, ipadala mo na ang doktor. Siya. Colin, sinabi ni Maggie na may malubha kang sakit. Bakit mo yun itinago sa akin? Labis akong nag-alala. Nagkaroon ako ng napakataas na lagnat. Kaya tinawagan namin ang doktor. Dapat ba akong manatili para alagaan ka? Hindi na kailangan. Mukhang busy ka sa mga nakaraang araw. Bumalik ka na lang sa trabaho mo. May tiningnan ka ba sa cellphone mo? Wala. Muntik na akong mamatay sa lagnat. Bakit ko naman titingnan ng cellphone ko? Colin, huwag kang mag-alala. Nandito ako at poprotektahan kita. Hindi ba ikaw ang dahilan ng paghihirap ko? Pagod na ako. Sige, papahingahin na kita. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Matatapos na ito. Makalipas ang 3 araw, tuluyan na kitang maaalis. Pasok? Colin, ikaw ba talaga yan? Matagal na tayong hindi nagkita. Bakit ka nandito? Mr. Wood, napagpasyahan kong mag-abroad para magpatuloy sa medikal na pananaliksik. Dumating ako para magpaalam. Magaling, iyan ay kahanga-hanga. Colin, sa wakas ay nagising ka na sa katotohanan. Ikaw ay isa sa aking pinakamahuhusay na estudyante, pero pinabayaan mo ang med school dahil lang sa sinabi ni Eva. Nakakahiya. Pasensya na, Mr. Wood. Binigo kita. Huwag mong sabihin yan, okay? Natutuwa akong magbabalik ka sa iyong pag-aaral. Siya nga pala. Paano mo nakumbinsi si Eva? Hindi ko siya kinumbinsi. Wala na itong saysay. Lakasan mo ang loob mo. Ang kanyang puso ay wala sa tamang lugar noong sumagot siya sa iyo. Alam ko. Ayaw niyang mag-aral ako ng medisina
dahil gusto niyang maging mas kaunti ang kakumpetensya para kay Sean. Mabuti at nagising ka na. Hindi pa huli ang lahat. Tama ka? Sa kabutihang palad, hindi pa huli. Halika't umupo at ikwento mo pa. Nasaan ka? Akala ko malalate ka sa reunion. Akala ko hindi ka talaga interesado sa mga ganitong pagtitipon, hindi ba? Iba ito, Sean. Ang ibig kong sabihin, napakaraming tao ang pupunta. Hindi ako pupunta. May appointment ako sa doktor. Nagtanong na ako sa doktor. Okay ka na ngayon? Tara na. Tayo na. Naghihintay ang lahat. Tara na. Handa na! 4 na 6. 6 na 6. Eva, dito. Ayos lang. Maaaring nagpapakalma lang siya, pero hindi niya maitago ang kislap ng kanyang mga mata kapag nakikita niya ang mahal niya. Colin, may gusto akong itanong sa iyo. Ikaw ang nangunguna sa klase natin noon. Mas mahusay ka kaysa sa akin. Maraming ospital ang gustong kunin ka. Bakit mo tinigilan ang pagiging doktor? Ayaw ni Eva na maging doktor ako. Mahal mo talaga siya. Sigurado ako mahal ka rin ni Eva, di ba? Kaya mo ginagawa ang lahat para sa kanya. Paumanhin, kailangan kong pumunta sa banyo. Eva, dito ka umupo. Umupo ka sa tabi ni Sean. Colin, ang iyong ama at ako ay malapit nang matapos sa papeles. Aalis kami sa Makalawa. Sige, pero bago tayo umalis, may sorpresa ako para kay Eva. Halikan mo siya. Colin, huwag kang magkamali ng akala. Laro lang yan. Oo, naglalaro kami ng katotohanan o hamon. Ang matatalo ay dapat humalik sa nasa kanan nila at si Eva ang natalo. Colin, pinilit nila akong hindi na kailangang magpaliwanag. Wala akong problema. Ituloy nyo lang. Hindi ako masyadong maganda ang pakiramdam. Alis na ako. Colin. Colin. Colin, Bakit nandito ka sa labas? laro lang iyon. Bakit ka nag-iingay? Kasalanan ko. Akala ko hindi iisipin ni Colin. Hindi sana ako sumang-ayon diyan kung alam kong maiinis siya. Oo nga, lalaki ka. Bakit ka nag-iingay? Ikaw ang nagagalit kahit si Sean ay walang sinasabi. Huwag mong sabihin iyan. Siya ang nobyo ni Eva. Anong nobyo? Sean, mas matagal mo nang kilala si Eva kaysa sa kanya. Noong araw, laging magkasama kayo, kaya siguradong naghalikan na kayo. Parang dati lang, di ba? Di ba, Eva? Ano sinasabi mo? Matagal na iyon. Huwag kang makinig sa kanila. Colin, laro lang iyon. Ikaw ang mahal ni Eva ngayon. Talaga? Oy, Colin, ingat. Sean, ingat. Colin, okay ka ba? Eva, dali. okay lang ako. Tingnan mo si Colin. Magiging ayos ako. Pero dugo ka. Eva, kailangan ni Sean ng kamay niya para sa operasyon. Kaya hindi dapat masaktan ng mga ito. Ihatid mo siya sa ospital. Colin, pasensya na. Si Sean ay nag-aaral para maging doktor. Mahalaga ang kanyang mga kamay. Dadalhin ko siya sa ospital. Tingnan mo, pasensya na. Pero kailangan mong pumunta doon mag-isa. Eto. Mag-ingat ka sa iyong mga sugat. Sabihin mo kung may nararamdaman kang discomfort. Kukunin kita ng doktor. Naririnig mo ba ako? Okay, gagawin ko ang sinabi mo. Dapat kang magpahinga. Sabi mo si Mr. Scott ang iyong senior? Talaga? Siyempre totoo. Isa siya sa mga pinakatalentadong estudyante. Nakakaawa naman. Paano siya nagkasakit ng grabe?
Sinabi ni Dr. Carr, hindi na siya makakahawak ng scalpel. Bakit hindi ako sinabihan tungkol sa planong paghihiganti? Hindi ba gusto mong matapos ang lahat para makasama mo si Sean? Nakita namin kung gaano ka nagdalawang isip at ginawa na lang namin. Hindi ko naman sinabing basagin ang kamay niya, di ba? Sandali lang. Bali lang naman ang kamay. Ano naman? Hindi ba pumayag tayong maghiganti kay Colin? Bakit ka nagagalit ngayon? Eva, gusto kita. Eva, nakauwi ka na. Akala ko gutom ka, kaya nagluto ako para sa'yo. Kainin mo habang mainit. Ingat, Sean, ingat. Ah, Eva, mukha kang may problema. Ilang taon na. Hindi naman ikaw talagang nahulog sa kanya, di ba? Imposible. Si Sean ang mahal ko. Tinakot mo kami. Akala namin totoong nahulog ka sa kanya. Ito ay laro ng paghihiganti. Hindi ito sulit kung mawawala ka sa sarili mo. Masasaktan si Sean kung malaman niya ito. Hindi talaga ako mahuhulog kay Colin. Matagumpay ang operasyon, ngunit limitado na ang iyong fine motor skills ngayon. Ibig sabihin, hindi ka na makakapagtrabaho gamit ang scalpel. hindi ikaw ang doktor na gumagamot sa akin, di ba? Gumagawa siya ng kanyang rounds, kaya ako na lang ang nandito. Ah, Pwede ko bang makuha ang number mo? May nobya siya. Nililigawan mo ang pasyente? Wala ka bang pakialam sa iyong tungkulin bilang intern? Pasensya na. Hindi ko alam. Mahirap bang sabihin sa kanya na may nobya ka? ano na naman ito? May pagkaseloso ka ba? Eva, may naisip kami na sobrang matindi para sa ika-99 na paghihiganti. Oo, Hindi ba ang anniversary niyo sa makalawa? Sabihin mo kay Colin na may surprise ka para sa kanya. Tapos, takpan mo ng piring ang mga mata niya at dalhin mo siya sa abandonadong villa ko. Kapag nandoon na kayo, humanap ka ng dahilan para umalis. Paglabas mo, susunugin namin ang lugar. Tapos, ikukulong namin ang mga pinto. Makukulong siya sa apoy. Ano sa tingin mo? magandang ideya iyan. Maapanik siya at susubukang lumabas. Oo, hayaan mo siyang makaranas ng kawalan ng pag-asa. Hindi! Hindi natin dapat gawin iyan. Bakit hindi? Eva, hindi mo ba gusto matapos na ang laro? Ipinapangako namin na hindi siya talaga masasaktan. Bubuksan namin ang pinto sa pinakahuling sandali. Hindi. Masyadong delikado. Ayokong masaktan siya. Teka naman Eva, narinig ko na lahat. Iniwan mo si Sean ngayong araw at sumugod ka kay Colin. Nainis si Sean buong gabi. Matagal mo siyang pinatahimik. Tama. Pumunta ka sa amin para magplano, para sa huling paghihiganti, para mapatahimik siya. Bakit ngayon ka lang tumatanggi? Eva, alam mo pa ba kung sino talaga ang mahal mo? Tapusin mo na kay Colin at bumalik ka kay Sean. Hindi ba iyon ang lagi mong gusto? Eva, tanong kita, kailangan kong umasa sa planong ito para makaganti kay Colin. Gagawin mo ba o hindi? Nangako ka sa akin. Sinabi mong gagawin mo ang lahat para sa akin. Oo, gagawin ko. Magaling! Hindi na ako makapaghintay. Alam kong hindi mo ako bibiguin. Tara na. Maghanda ka ng peking bangkay para sa akin. Colin, anibersaryo natin ngayon. May sorpresa ako para sa iyo. Pikit ka, pupunta tayo sa isang espesyal na lugar.
Colin, teka lang dito. Kunin ko ang regalo mo. Babalik ako agad. Huwag kang titingin, okay? Eva, alam mo? Gustong gusto talaga kita. Matagal na kitang gusto. Sobrang saya ko noong pumayag ka na maging akin noon. Akala ko nakuha ko na ang gusto ko. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Tuwang-tuwa ako kaya nabasa ng luha ko ang unan. Ang tanga ko, di ba? Ikatlong anibersaryo natin ngayon. Ito rin ang unang beses na bigyan mo ako ng regalo. Inaabangan ko ito. Mabilis lang ako. Dito ka lang. Ginawa ko ang hiniling mo at naghanda ng peking bangkay na kamukha mo. Pagkatapos ng apoy, iisipin ng lahat na ikaw iyon. Eva, 99 beses mo akong niloko. Ako naman. Ngayon. Ang ika-99 na paghihiganti ay matagumpay. Sa wakas ay makakalaya na si Eva kay Colin na lasing sa pag-ibig. Kukuha ako ng mga litrato niyang umiiyak kapag pumasok tayo para iligtas siya. Ipopost ko online para makita ng buong bayan. Matagal nang nasusunog ang apoy, pero hindi man lang siya tumawag. Hindi naman siya nasunog hanggang mamatay, diba? Malabo yun, okay? At saka, wala ba kayong safety measures? Pero mukhang malala ang apoy. Hindi ba tayo pumayag na gawin ito? Huwag kang mag-alala. Magiging maayos siya. Ito na ang huling beses na maghihiganti tayo. Kaya dapat maganda ito. Tama! Dapat intense! Paano pa nating mapapagaan ang loob ni Sean? Hindi ka ba natatakot na magalit ulit si Sean? Tama. Wala ito, okay? Anyway, wala na akong gagawin sa kanya pagkatapos nito. Bibigyan ko siya ng pera bilang kompensasyon. Malas. Mukhang malala, miss. Nakakita kami ng mga gas can sa villa. Kumakalat ang apoy at hindi namin ito makontrol. Nakalak lahat ng pinto. Huwag kang mag-alala. Anong gas can? Nagkakamali ka. Anong gulo? Bakit hindi ninyo makontrol? Hindi, sandali. Talagang nasusunog. Umalis na ang mga tauhan namin sa gusali. Sa tingin ko, patay na ang tao sa loob. Ay, nako. Colin! Colin! Ay, naku! Colin! Colin! Eva! Hindi ka pwedeng pumasok dyan. Mamamatay ka kapag ginawa mo iyan. Tinawagan namin ng pulis. Papunta na ang mga bumbero. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos yan. Alam namin ang ginagawa namin. Umalis ka, Colin. Colin? Colin. 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 Hindi ka pwedeng mamatay. Magiging maayos ka. Colin. 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 Eva, bumalik ka. Tigilan mo na iyan at hayaan mo silang gawin ang trabaho nila. Mapanganib iyan. Hinihintay ka ni Sean. Bumalik ka. Nakita namin siya. Wala ka na sa trabaho? Dito ka ba naghihintay? Hindi naman. Kararating ko lang din. Dali, inumin mo habang mainit. G. Scott. Salamat. G. Scott, nandito ka buong gabi. Dapat magpahinga ka. Ayos lang ako. Matatakot siya kapag wala ako rito sa tabi niya. Madali siyang matakot. Nakapag-donate ka na ng 600cc. G. Scott, sigurado ka bang gusto mong magpatuloy? Ituloy mo lang. Magiging ayos lang ako. Kailangan ni Eva ng dugo ngayon. Dali! Eva. Eva.
Eva? 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 Ang tanga ko, di ba? Ikatlong anibersaryo natin. Unang beses mo ring magbigay sa akin ng regalo. Hindi na ako makapaghintay. Mabilis lang ako. Dito ka lang. Ako ang may gawa nito. Ako mismo ang nagpadala sa kanya sa apoy. Colin! Ako ang ayaw nitong matapos. Si Colin yan, ang pinaka-sexy na lalaki dito. Ang galing! Mula noon, lagi kong dala ang pangalan mo sa puso. Pinagmasdan kita habang nakikipag-usap sa mga kaibigan. Nakita kitang tumatakbo nang walang alalahanin sa paglubog ng araw. Alam mo, Colin, lagi kang nasa isip ko. Tapos, dumating si Sean. Eva, gusto kong sumagot ka ng oo kay Colin. Pagkatapos, maghiganti ka sa kanya ng 99 beses. Gagawin mo ba? Mukhang hindi siya magnanakaw ng research mo. Maaaring, Eva, ano bang sinasabi mo? Magsisinungaling ba si Sean sa'yo? Tama iyan. Kumalma ka. Si Sean ang gusto mo, hindi yung magnanakaw na iyan. Kasalanan niya ito. Pinaalis niya ako sa pagkakataong makapag-abroad. Sinira niya ang pagkakataon kong maging doktor. Huwag mong kalimutan kung sino ang nagsugal ng buhay para iligtas ka noong muntik ka ng malunod. Ikaw ang may pananagutan sa pagkawasak ko kung hindi ka sasang-ayon. Hoy! wag! Gagawin ko. Anong gagawin? Maghiganti kay Colin ng 99 beses? Tapos iwanan siya. Kasalanan ko. Ako ang nagtulak sa kanya sa apoy. Noong dinala ko siya sa villa, sinabi niya na inaabangan niya ang regalo ko. Hindi siya nagduda kahit ano, hindi kahit noon. Anong problema mo, Eva? Si Sean ay tila mas masaya noong pumayag kang maghiganti kay Colin. Ang kanyang kamatayan ay aksidente. Oh. Hindi mo masisisi si Sean dyan. Bibigyan ko si Colin ng paliwanag para sa lahat ng ito. Gusto ko lahat ng nanakit kay Colin. Mamatay kasama niya! Pasensya na. Maawa ka. Talagang mali ako. Pakiusap, Colin. Colin, Mali ako. sino ka? Bitawan mo ako. Sino yan? Ano to? Tulong. Sino yan? Bitawan. Colin, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan na magdusa mag-isa.
Bakit may mga lalagyan ng gasolina sa villa? Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam, Eva. Bakit umalis muna ang mga tauhan mo? Hindi kami makapasok. At kumakalat ang apoy. Natakot ako ng sobra. Kaya ako. Takot ka? Kaya pinili mong hindi siya iligtas? Pinatay mo siya. Hindi, Eva. Alam mo ang plano natin. Kami. Hindi namin balak na bitagin siya ng matagal. May mga tao akong nakahanda kung sakaling may mangyari. Napakaraming lalagyan ng gasolina. Pero mga duwag sila na sarili lang ang inisip. Nakalimutan nila si Colin. Eva. Mali kami. Talagang alam naming mali kami. Kung alam ko na may mga lalagyan ng gasolina doon, hindi namin susunugin ang lugar. Pakiusap, Eva! Maawa ka sa amin! Sige, maaawa ako sa inyo. Bibigyan ko kayo ng awa na magsisi sa impyerno. Eva, anong ginagawa mo? Miss Ward, handa na ang libingan. Hindi pupunta ang asawa ko kahit saan. Uuwi siya kasama ko. Asawa mo? Sino ang tinatawag mong asawa mo? Ako ang magiging kabiyak mo sa hinaharap. Sinasabi mong mahal mo ako, pero dinadala mo sa bahay ang abo ng isang patay na lalaki. Naisip mo ba ang mararamdaman ko? Hindi ko napagtanto kung gaano kawalang katuwiran si Sean. Nakakasuka siya. Sean, hindi kita minahal. Eva, nababaliw ka na ba? Mahal mo siya? Nakalimutan mo kung sino siya? Paano mo siya nagustuhan? Labis akong bigo sa'yo. Pagsisisihan mo ito. Eva, titingnan ko kung paano ka mabubuhay nang wala ako. Kaya mo ba yun, Eva? Umuwi na tayo. Colin, uuwi na tayo. Pasensya na, Ginoong Price. Si Binibining Ward ay hindi tatanggap ng bisita ngayon. Bisita? Sinasabi mong bisita ako? Ako ang kasintahan ni Binibining Ward. Umalis ka sa harapan ko. Sige. Sige. Tatawagan ko si Eva ngayon. Ipapatanggal ko kayong lahat dahil sa pagtigil sa akin. Eva, sunduin mo ako ngayon. Anong ginagawa mo? Hindi ka man lang pumasok sa trabaho. Alam mo ba kung gaano kalaki ang lugi na naipon kamakailan? Sa totoo lang, hindi ako nag-aalala sa pera. Ang iniisip ko ay ang kalusugan mo. Tingnan mo ang sarili mo. Mrs. Scott, kailangan mong mag-ingat. Maggie, maniniwala ka ba kung sabihin kong mahal ko siya? Hindi ko alam. Sa tingin ko, hindi rin alam ni Mr. Scott. Natakot ako nang kumalat ang apoy. Nag-aalala akong masaktan siya. Sinabi ko pa sa sarili ko na gagawin ko ang lahat ng gusto niya kung makalabas siyang buhay. Pero patay na si Mr. Scott ngayon. Ano na lang ang saysay ng lahat ng ito? Sinisisi mo rin ako, di ba? Ako ay isang kasambahay. Wala akong karapatang magsalita. Pero alam ko kung gaano ka kamahal ni Mr. Scott. Halos lahat ay isinakripisyo niya para sa iyo. 3 taon na ang nakalipas, binigyan siya ng pwesto sa isang nangungunang medikal na paaralan dahil sa kanyang mahuhusay na marka. Ito ay pagkilala mula sa isang nangungunang universidad. Nag-alok pa silang mag-set up ng research team para sa medikal na pananaliksik kung sasang-ayon kang mag-abroad. Huwag kang umupo lang diyan. Pirmahan mo na. Ang iba ay pinapangarap lang ang magkaroon ng ganitong pagkakataon. Hindi mo sasabihin na hindi ka pupunta, di ba? Kailangan ko munang pag-isipan ito. Paano nangyari yon? Akala ko hindi siya nakapasok? Paano naman si Mr. Scott hindi nakapasok ang talino niya? Hindi siya pumasok dahil ikaw ang tutol. Eva,
may sasabihin ako sa iyo. Colin, may sasabihin din ako sa'yo. Ikaw na mauna. Colin, aalis ka ba sa med school? Ayokong pumasok ka sa medisina. Nakakapagod na trabaho iyan. Makikipag-ugnayan ka sa mga pasyente araw-araw at dadalhin mo ang lahat ng mikrobyo sa bahay. Una lang. Sige na. Sige, okay. Ang galing mo. Teka, anong sasabihin mo sa akin? Wala. Hindi mahalaga. Iyon ay isang malaking oportunidad. Isinuko ni Mr. Scott ang kanyang mga pangarap. Dahil lang ayaw mo. Hindi ako iyon. Hindi ko siya pinigilan. Hindi ako nagsabi ng ganoon. Hindi siya nakapasok dahil nahuli siya na nagnakaw ng pananaliksik ni Sean. Sino nagsabi sa iyo niyan? Kilalang kilala ko si Mr. Scott. Hindi niya gagawin iyon. Mrs. Scott, dapat mong tingnan ang walang basehang paratang na ito. Tingnan ng ano. Paano nangahas ang isang katulong na sabihin sa kanyang amo kung ano ang gagawin? Ibig mong sabihin na mali ang ginawa namin ni Eva sa kanya. Maggie, umalis ka muna. Ako ang mag-iimbestiga ng maayos. Tingnan mo ang sarili mo. Anong ginawa mo sa sarili mo? Hindi ko alam kung bakit masama ang loob mo. Hindi ito pag-ibig. Obsession ito. Bakit sa tingin mo nagkasala ka sa kanya? Ayon sa orihinal nating plano, mag-aanunsyo ka sa publiko ng mga dahilan mo sa pagliligaw sa kanya pagkatapos ng huling yugto ng paghihiganti. Matatapos na ang lahat sa pagitan ninyo. Pagkatapos siyang pumayag na humingi ng tawad sa akin. Kung nagsisisi siya tungkol dito, bibigyan ko pa siya ng kabayaran. Maghihiwalay kayo ng maayos, di ba? Aksidente ang kanyang kamatayan. Karma rin ito dahil ninakaw niya ang aking pananaliksik. Ikaw ba? Nahulog ka na ba talaga sa kanya? Ako naman, naghintay ako ng maraming taon. Magkasama tayo kapag nakapaghiganti ka na sa akin ng 99 beses. Naghintay ako ng 3 taon. Pero ngayon, nahulog ka sa tulad niya? Tama na. Igalang mo ang aking kasama. Sinigawan mo ako? Ang kapal ng mukha mo? Security? Palabasin si Mr. Price. Pasensya na, Miss Ward. Ito ay isang pagkakamali. Pumuslit siya. Umalis ka! Ngayon na. Eva, Bilisan mo! Colin! Bilisan mo! Tara na! Tara! Umalis ka na! Ang sakit. Eva, Sobrang sakit ng kamay ko. Maki? Maki? bakit? Patay ka na! Bakit mo kailangang guluhin si Eva ng ganito? Colin, ginagawa mo ba ito para makaganti sa akin? Ha? Sean, anong ginagawa mo? Ibababa mo ang urn. Huwag kang lalapit sa akin. Manatili ka riyan. Kung lalapit ka pa, sisirain ko ito. Huwag. Sean, ibaba mo. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi. Ang tangang ito ay nagdulot sa akin na mawalan ng pagkakataon na mag-aral sa ibang bansa. Ngayon, sinusubukan kanyang kunin mula sa akin. Bakit dapat niyang makuha lahat ng gusto niya? Hindi ko dapat pinayagan ka na maghiganti sa kanya noon. Dapat ay pinatay ko na siya. Pero ayos lang iyon. Hindi pa huli ang lahat. Sisirain ko ito ngayon para hindi na siya magkaroon ng kapayapaan. Hindi. Pakiusap. Colin, Tapos na. Tapos na ang lahat ngayon. huwag mo siyang hawakan. Huwag mong hawakan ang Colin ko. Akin siya. Teka, ano itong amoy? Sa tingin ko, ito ay
Gatas na pulbos? Hindi patay si Colin? Hindi siya patay. Nagsinungaling siya sa akin. Si Miss Tate ba yun? Gaano kagaling kaya tayo para maging supervisor natin siya? Salamat kay Miss Tate. Ang mga estudyanteng tulad natin na galing sa malayo ay may natatapakan dito. Kahit hindi tayo nasa ilalim ng kanyang pangangasiwa, inaalagaan pa rin niya tayo. 3 taon na. Hindi ko akalain na si Jill ay magiging isa sa mga nangungunang propesor ng medisina sa isang world-class na universidad. Matagal na rin. Nagtataka ako kung naaalala pa niya ako ngayon. Kumusta? Nandito ako para makipagkita kay Miss Tate. Colin? Uy, propesor ka na ngayon. Huwag kang masyadong pabigla, okay? Tara, bitawan mo na ako. Wala akong pakialam. Magiging pabigla pa rin akong junior sa iyo. May mga nanonood, okay? Hindi. Colin, nandito ka lang ba para bisitahin ako? Oo, lumipat na ako dito ngayon. Naalala ko na dito ka nagtatrabaho, kaya pumunta ako para bisitahin ka. Masaya akong makita na maayos ang lagay mo. Hindi naman. Hindi maayos ang lagay ko. Nangako tayo dati na maglalakbay tayo sa ibang bansa ng magkasama. Pero iniwan mo ako dito mag-isa, at ako ay nag-iisa. Hindi na mauulit. Simula ngayon, dadalas kong bisitahin ka, okay? Madalas kitang bisitahin, okay? Kalimutan mo na. Ayokong mapahamak ka kay Eva dahil sa akin. Tapos na. Hindi na mangyayari yan. Tapos na kami ni Eva. Sandali lang yan. Nagulat ka ba? Bukod sa'yo, kaming lahat na junior at si Mr. Wood alam na may lihim na motibo si Eva noong naging kayo. Ikaw lang ang walang alam. Sandali, hindi. Tumanggi kang magising sa katotohanan, kahit alam mong mali. Boba mo. Tama ka. Matagal na akong tanga. Kumusta? Mr. Scott? Nalaman ni Mrs. Scott na peke ang pagkamatay mo. Nalaman ni Mrs. Scott. Maggie. Kumusta, Mrs. Scott? Maggie, alam mong nagkunwaring patay si Colin, hindi ba? Alam mo nga. Aba. Dapat alam ko na. Halos ikaw na ang nagpalaki sa kanya. Mula noong bata pa siya. Hindi ka ganyan kakalma kung talagang patay siya. Sa totoo lang, panloloko lang pala lahat. Ginawa niya lahat ito para lang iwanan ako. Mrs. Scott. Ano iyon? Totoo nga na nagkunwaring patay si Mr. Scott, pero hindi ko alam hanggang sa natanggap ko ang sulat niya. Ipinadala ni Mr. Scott ang sulat na ito 3 araw na ang nakaraan at gusto niyang matanggap mo ito. Mr. Scott? Sabi niya may intindihan mo ang lahat pag nabasa mo ito. Salamat. Nasaan ang sulat? Ipakita mo sa akin. Bilisan mo. Maggie, umalis na ako. Huwag kang mag-alala sa akin. Mabuti naman ako. Alagaan mo si Eva para sa akin kapag wala ako. At saka, maging saksi ka. Sa kasal ni na Eva at Sean. Gusto akong iwan ni Colin? Imposible! Bakit niya gagawin ito? Ito ang sulat kamay niya. Colin, huwag kang magkamali ng akala. Laro lang to. Oo. Naglalaro kami ng katotohanan o hamon. Ang talo ay hahalik sa tao sa kanan niya, at natalo si Eva.
Colin, pinilit nila ako. Hindi na kailangang magpaliwanag. Wala akong pakialam. Kaya pala hindi siya naabala. Nagdesisyon na ba siya? Noon pa? Gusto ko ng sagot ngayon. Saan ko siya mahahanap? Wala akong ideya. Seryoso ako, J. Scott. Iniwan lang sa akin ang liham na ito at wala nang iba. Sumpa ka, Colin. Tinangka mo akong iwan sa pamamagitan ng pagpapanggap na patay ka? Wala kang pag-asa. Hahalughugin ko ang lahat. At hahanapin kita sa huli. Hindi mo makukuha ang gusto mo ng ganoon kadali. Wala akong pakialam kung paano mo gagawin. Hanapin mo lang si Colin. Iyon na nga, buhay siya. Yun na, buhay siya. Sige, tigilan na. Walang kwenta si Colin. Kung wala na siya, wala na. Bakit mo siya iniisip? Ano sabi mo? Eva, hindi mo naman siya mahal sa simula pa lang. Sumama ka sa kanya dahil gusto mong maghiganti. Ngayon, tapos na. Umalis siya ng maayos. Oras na para palayain ang sarili mo. Tandaan mo noong sinabi mong gusto mo akong pakasalan? Aba, masaya akong gawin iyan ngayon. Ikaw, Ang kahangalan. magaling Colin. Pero nagkakamali ka kung akala mo makukuha mo si Eva sa pagiging mailap. Hindi ko siya susukuan. Musta, Mr. Wood? Inasikaso na ang libing ni Colin, di ba? Ngayon, Kara, ngayong patay na siya. Sigurado akong ikakasal na kayo ni Sean. Malapit na, di ba? Mr. Wood, alam ko na hindi mo ako gusto. At inaamin ko na may iba akong motibo sa pakikisama kay Colin. Ngunit sa ngayon, sana sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Buhay pa siya. Alam mo ang tungkol dito, di ba? Kaya, ako lang ang naiwan sa dilim. Gumamit siya ng ganitong marahas na paraan para makaalis siya sa iyo. Bakit mo pinipilit na guluhin ang kanyang kapayapaan? Ngayong wala na siya. Malaya ka nang makasama si Sean, ang lalaking pangarap mo. Hindi ba iyon ang lagi mong gusto? Hindi ko naisip iyon. Mr. Wood, pakiusap. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Nakita ko na ang pagkakamali ko ngayon. Simula nang magpanggap si Colin na patay siya, na-deactivate na ang numero ng telepono niya. Nawala na rin lahat ng travel logs niya. Wala lang. Ano ang punto noon? Papatayin mo ba siya ulit? Bakit mo pa siya iiwan na para bang patay na? May klase akong ituturo. Pwede ka nang umalis. Paalam. Wala na akong ibang sasabihin tungkol kay Colin. Mas mabuting isipin mo na lang ang kasal mo kay Sean. Mr. Wood, Kailangan mong kumalma. kung hindi mo sasabihin kung nasaan si Colin, magpapakamatay ako ngayon din. Hindi niya ako hahayaang mamatay. Kilala ko siya. Hindi niya kaya. Bakit mo ginagawa ito sa sarili mo? Sinira mo ang karera ni Colin at winasak ang kanyang espiritu. Kapag wala na siya, sa wakas makakasama mo na si Sean nang walang anumang alalahanin. Hindi ka ba sumasang-ayon? Hindi. Si Colin lang ang minahal ko. Siya lagi. Ang buong bagay na ito ay isang misunderstanding lang. Kailangan ko siyang hanapin at ipaliwanag ang lahat sa kanya. Hindi siya mabubuhay kung wala ako. Eva, Hindi, Eva. Eva. Sagutin mo ako. Eva. Eva. Hindi! Colin? Oy, bumalik ka. Handa na ang almusal. Colin? Ikaw talaga. Bumalik ka. Anong nangyari sa'yo? Wala. Natutuwa lang ako na handa kang bumalik. Pangako gagawin ko. Anong gagawin mo? Anong ginagawa mo dito? Nasaan si Colin? Colin, huwag kang umalis.
Nasabi ko na dati. Mapapatawad mo ako. Pangako iyan. Hahanapin kita. Ginoong Scott, ang iyong teorya sa pagtagumpay ng cancer na iniharap sa Global Medical Summit ay revolusyonaryo. Tiningnan ko ang iyong profile at ikaw ay walang iba kundi isang medikal na henyo. Bakit ka sumuko sa pagiging doktor noong mga panahong iyon? Maaari mo bang sabihin sa amin kung bakit mo ginawa ang desisyong iyon? Bueno? Naalin lang ako ng isang babae sa loob ng 3 taon. Ngunit nasa nakaraan na ang lahat. Ngayon, ang tanging mahalaga ay ang akademiko, pagwawasto. Hindi lang ito akademiko, kundi pati na rin siya na nandiyan para sa akin sa hirap at ginhawa. Namuhay ako sa kasinungalingan sa lahat ng mga taong iyon. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano ako naging mali ng husto. Lumalabas na may isang tao ang naghihintay sa akin sa lahat ng oras na ito. Ang operasyon ay matagumpay, ngunit limitado na ang iyong fine motor skills ngayon. Ibig sabihin, hindi ka na maaaring gumamit ng scalpel. Colin, may pag-asa para sa iyong kamay? Sa nakaraang taon, si Jill ay naghanap ng mga paraan para gumaling ang kamay ko. Kung hindi dahil sa kanya, maaaring sumuko na ako sa pagiging doktor noon pa man. Kunan natin kayo ng litrato. Si Ingat sa paglakad. Paalam. Colin, ito ay imbitasyon mula sa Sansons Medical Summit. Ikaw ay bahagi ng akademikong pananaliksik. Kaya, gusto kitang isama pabalik sa Sansons. Alam ko na may mga dahilan ka, pero Okay lang. Sa pagkakataong ito, sasama ako sa iyo pabalik. Hindi ko naman ito pwedeng takbuhan forever, di ba? okay. Mag-empake na ako ng mga gamit natin. Sa pagkakataong ito, gusto ko sina Eva at Sean magbayad sa ginawa nilang pananakit kay Colin. Naiintindihan. Gagawin ito. Colin, pasensya na. Pero hindi ko kayang tiisin na may manakit sa'yo. Hahanap ako ng hustisya para sa'yo. Eva, ano bang iniisip mo? Paano mo napahiya si Mr. Cateman sa piging? Pinahiya mo siya. Hindi na siya makikipagtulungan sa atin ngayon. Ang ginawa lang niya ay banggitin si Colin sa piging. Sinabi ko sa iyong huwag kang mag-react ng sobra. Ano ang gagawin mo ngayon? Iniwan ka ni Colin. Harapin mo. Nawawalan ka ng kontrol tuwing may bumabanggit kay Colin. Malamang masaya siya sa buhay niya ngayon. Pero ikaw, nagdadrama ka. Hindi niya ako iniwan. Sa halip, ako ang nawalan sa kanya. Hahanapin ko siya. At ibabalik siya balang araw. Ano ang pagkakaiba? Kung talagang nagmamalasakit siya sa'yo, bakit hindi ka niya dinalaw sa ospital noong naglaslas ka ng pulso mo? Sa huli, ako ang nagmamalasakit. Tigilan mo yan. Manahimik ka. Ginoong Price, Ano ang gusto mo? pandaigdigang medikal na kumperensya ay gaganapin sa Korton at ang Ward Corp ay imbitado rin. Medikal na kumperensya? Ang tagapagmana ba ng mga Tate ay naroroon din? O, siya ay isang VIP. Sino ang mag-aakala na si Jill Tate ang tagapagmana ng Tate Group? Bilang dating mga kaklase, sasali ako sa kumperensya at kukuha ng order mula sa Tate Group. Yayaman tayo. Si Jill Tate? Bakit parang pamilyar iyon? Noong nasa universidad pa, lagi niyang ginugulo si Colin. Paulit-ulit na tinatawag ang kanyang pangalan. Nag-abroad siya pagkatapos mong makasama si Colin. Sabi, magkakaroon din ng misteryosong panauhin at siya raw ay kaibigan ni Binibining Tate. Ang gulo naman. Bakit hindi mo naisip ang traffic? Kung hindi ako makapirma ng kontrata sa Tate Group, masisibak ka agad. Eva,
Hintayin mo ako. Nagtatayo kami ng pandaigdigang database para sa mga bihirang sakit upang matiyak na ang mga pasyente na may ganitong mga sakit ay hindi na mapapabayaan. Colin, ako ito. Colin, Miss Ward, lumayo ka sa daan ko. gusto naming makipagtulungan sa iyo. Umalis ka. Colin, nandito ako, Colin. Colin, mukha kang hindi maganda. Baka dapat kang bumalik at magpahinga. Ako na ang bahala dito. Si. Colin, umalis ka sa harapan ko. Wala kang pagkakataon. Colin! Ako ito, Colin. Colin, hintayin mo ako. Colin, kausapin mo ako. Colin. Hindi ba si Eva Ward yan? Bakit siya sumisigaw? Colin? Hindi ba siya ang nagpadala sa kanya sa apoy gamit ang sarili niyang mga kamay? Eh bakit siya umiiyak dito? Tumahimik ka. Hindi ako ang may gawa. Hindi ako. Umalis kayo. Lahat kayo. Anong ginagawa mo dito? Kontrolin mo ang sarili mo. Kakita ko lang kay Colin. Nakita ko siya ng malinaw kanina. Kasama niya si Jill. Talagang bumalik siya. Imposible yan. Nasira ang kamay ni Colin at hindi na siya makapag-opera. Bakit naman si Jill magkakagusto sa isang basurang tulad niya? Tiyak na namumuhay siya sa kahihiyan sa isang lugar ngayon. Pakiusap, magpakalma ka na. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan tungkol sa kanya. Jill, tama. Kung mahahanap ko siya, makikita ko si Colin. Eva, nasaktan mo ng sobra si Colin. Ipaparating ko sa iyo ang iyong sariling gamot. Niloloko mo ba ako? Nangyayari ba ito? Tinawag ba talaga ako ni Miss Tate? Syempre. Matagal nang narinig ni Miss Jill ang galing mo. Darating siya dito sa lalong madaling panahon. Hi, Miss Tate. Miss Tate, nandito na si Mr. Price. Miss Tate, may maitutulong ba ako sa iyo? Iyan ba ang dahilan kung bakit mo ako pinaandar? Hindi na kailangan sabihin, hindi ka sapat upang ako ay pumunta rito. Kung matatandaan ko ng tama, si Eva ay sumusunod sa iyo. Tinutugis mo ang Ward Corp. Gusto kong makuha iyon. Hindi iyon mangyayari. Maaaring sumunod sa akin si Eva, ngunit hindi siya sasang-ayon diyan. At saka, magkaibigan kami mula pagkabata. Hinding-hindi kita tutulungang sirain siya. Tigilan mo ang pagiging makadiyos. Ano ito? Maaari kang magdesisyon kung gusto mo akong tulungan pagkatapos mong basahin iyan. Paninirang puri. Ito ay paninirang puri. Wala akong ginawa kahit isa dito. G. Price. Sa nakalipas na ilang taon, nasangkot ka sa mga kaduda-dudang deal at tumanggap ng suhol sa Ward Corp. Ito ay dulo lamang ng malaking problema. Sa palagay ko, sabihin mo, ano ang mangyayari kung ipapakita ko ito kay Eva? Pakiusap, wag. Papatayin ako ni Eva kung malaman niya. Ayaw niya kapag nagsisinungaling ang mga tao sa kanya. Kunin mo sa akin ang ebidensya ng financial misconduct ng Ward Corp at itong tseke ay magiging iyo. Hindi magiging iyo ang tseke hanggat hindi ko nakikita ang ebidensya sa sarili kong mga mata. Kilala ko si Eva mula noong mga bata pa kami. Para na siyang pamilya sa akin. Well, kailangan mong gawing mas maganda ang alok. Makukuha mo ang 10 beses na halaga kapag natapos mo ito. Sige, may kasunduan ka na. Sawa na ako sa babaeng iyon kahit na. Mula nang si Colin, paalisin mo siya. Aalis na ako sa harapan mo, kung gayon. Colin, pakiusap unawain mo. Kailangan kong tiyakin na mabigyan ka ng hustisya. G. Scott, maraming nangyari mula nang umalis ka sa korton. At si Eva ang nasa likod ng lahat ng yun. Ginantihan niya ako, ngunit ngayon ay nag-aasta siyang baliw. Nasaan si Jill?
Isang tulad mo ay hindi maaaring maghiganti kay Colin ng 99 beses kung hindi siya lumakad ng diretso sa iyong maliliit na bitag ng kusang loob. Nasa bahay mo ba si Colin? Saan mo siya itinago? Miss Ward, ano bang sinasabi mo? Hindi ba si Colin ay namatay sa apoy noong una? Ikaw ang nagpadala sa kanya sa apoy. Tandaan mo? Pero buhay pa siya. Kailangan kong sabihin mo sa akin kung nasaan siya ngayon. Naiintindihan ko na. Nandito ka para makipag-away ha? Sa tingin mo ba talaga na ang pag-abuso sa iyong kapangyarihan para manatili siya ay magpapasakop siya sa iyo? Hindi mo siya kilala. Ako lang ang babaeng minahal niya. Ang pagbabalik ni Colin sa Xansent ay patunay na hindi siya makaalis sa akin. Ikaw ang hindi nakakakilala sa kanya. Kalokohan. Ito ay simula pa lamang. Ipapanood ko sa iyo kung paano mo siya mawawala ng paunti-unti. Kasalanan ko ito, di ba? Kunwari lang na kasalanan ko. Ang hinihiling ko lang ay ibalik mo si Colin sa akin. Mabibigyan kita ng kahit ano bilang kapalit. Ward Corp? Pera? Gusto mo bang lumuhod ako sa harap mo? Gagawin ko ang kahit ano. Pakiusap. Anong nangyayari? Tigil! Pahinto ang kotse. Tigil! Wala kang karapatang makuha ang anumang may kinalaman kay Colin. Miss Ward, wag! Pakawalan mo ako. Nasa loob ang mga personal na gamit ni Colin. Napakalaki ng apoy. Kumalma ka, Miss Ward. Colin! Bebe, Ward. Ayos ba si Maggie? Maggie umalis noong nakaraang linggo. Galit din ba siya sa akin? Wala na sila. Wala na silang lahat. Lahat ng iniwan ni Colin ay wala na. Kumusta? Pumunta ka sa High Ridge Pavilion alas 5 ng hapon bukas kung gusto mong makita si Colin. Makikita ko ba siya kung pupunta ako doon? Kumusta? Nandyan ka ba? Sagutin mo ako. Oy? Nasaan? Sigil. Malapit na dumating si Miss Tate. Maupo ka muna. Nasaan ito? Relax lang. May ebidensya na ako ng maling pinansyal ng Ward Corp. Pera muna bago ko ibigay. Dapat mong garantiyahan na tuluyang masisira ang Ward Corp. Hindi ko gusto na malaman ni Eva ang nangyari at maghiganti sa akin. Ang sama ng ugali mo, palauto. Makatuwiran. Pagkatapos ng lahat, ginamit mo si Eva ng walang pag-aalinlangan dahil gusto mo lang mag-aral sa ibang bansa noon. Eh ano kung ginawa ko? Kung tinanggap ni Colin ang alok ko, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Nasaan ito? Nasaan ang thesis? Nasaan na ba yan? Tigilan mo na ang paghahanap. Wala yan doon. Tigilan mo na ang paghahanap. Wala doon. Ibigay mo sa akin. Colin. Bigyan mo ako ng pagkakataong mag-aral sa ibang bansa. At kapalit nito, ibibigay ko sa iyo si Eva. Hindi mo ba siya mahal ng higit sa lahat? Sa iyo na siya kung gagawa ka ng tamang desisyon.
Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Colin, pakawalan mo si Sean. Ay, siya. Sa simula, pinatawad ko sana siya. Ngunit mahal na mahal ako ni Eva. Iginiit niyang ipaghiganti ako ng 99 na beses. Sa totoo lang, halos makonsensya ako. Gaya ng sinabi mo, mahal na mahal ka niya. Iyon ang nagpapaisip sa akin kung talagang sisirain mo ang kumpanya niya. Relax. Hindi ko siya sinuway dahil kailangan ko ang pera niya. Kung sapat na ang presyo, ayaw ko ng pokpok na nakipagtalik sa ibang lalaki sa loob ng 3 taon. Kaya pala ang Ward Corp ay bumaba ang kalidad sa mga nakaraang taon. Nagtataka ako kung bakit pinanatili ni Eva ang isang trader sa kanyang tabi. Kukunin ko iyon bilang papuri. Baliw siyang babae at sobrang paranoid. Ako lang ang gustong manatili sa kanya. Ginagawa niyang impyerno ang buhay ko. Pero kahit papaano ay makakakuha ako ng pera. Kapalit ng sakit ng loob. Sige, wala na akong sasabihin. Kailan mo ililipat ang pera sa account ko? Kaya kong gawin anumang oras, pero nagtataka ako kung ayos lang sa kanya, ha? Sino pa ang nandito? Ano ang masasabi mo, Miss Ward? Niloko mo ako, gago. Malinaw naman. Pinaglalaruan lang kita. Bal, niloloko ko kayong dalawa. Eva, hindi iyon ang totoo. Minanipula niya ako at nangalap ng impormasyon. Huwag kang maniwala sa kanya. Pakiusap. Miss Ward, trader lang siya. Pero, pinasadlak mo si Colin sa kawalan ng pag-asa para sa kanya. Bagay na bagay kayo kung ako ang magsasabi. Totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Hindi totoo iyan. Eva, hindi mo siya mapagkakatiwalaan. Niloko niya ako. Matagal na tayong magkakilala. Kilala mo ako. Imposibleng tulungan ko ang isang hindi ko kilala para ibagsak ka. At saka, kasalanan iyon ni Colin noon. Tanga siya kung ibinigay niya sa akin ang thesis. Sana. Hindi, ako. Walang awa kang naghiganti kay Colin ng 99 beses. Dahil sa sinabi ng kaibigan mo noong bata ka. Iniwan mo pa siya sa isang nasusunog na gusali. Kung hindi lang natauhan si Colin at nagplano ng maaga, sana siya ay nasunog na ng tuluyan noon pa. Kasinungalingan yan. Hindi ko intensyon. Nasunugin siya ng buhay. Kasinungalingan? Paano mo ipapaliwanag ang mga gas can sa apoy kung gayon? Ikaw ang nagplano ng buong bagay na to. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Huwag gumalaw. Pakawalan mo ako. Pakisabi ang aking mensahe kay Colin. Sabihin mo sa kanya, bibigyan ko siya ng paliwanag. Hindi niya kailangan yon mula sa iyo. At tiyak na hindi kanya kailangan. Karapat-dapat ka sa pinakamasama. Day, Sean Price. Napag-imbestigahan na namin ito ng husto. Si Sean ang nag-frame kay Mr. Scott at hindi kanya iniligtas noong muntik kang malunod ilang taon na ang nakakaraan. Sa halip, si Mr. Scott ang nagligtas sa iyo. Eva? Eva, tiis lang. Nandito ako, Eva. Tiis lang. Eva. Ito ay isang bagay na walang kabuluhan. Wala itong halaga. Eva, tandaan mo na magkasama tayong lumaki. Kinamumuhian ko si Colin. Makatarungan lang na tulungan mo ako maghiganti sa kanya. Paano kung ganito? Kung ayaw mong guluhin ko siya, sige, hindi ko na siya guguluhin. Hindi naman siya patay. Walang malaking bagay. Tama ka sa isang bagay. Ako ay isang baliw na babae. Dahil dito, mararanasan mo ang sakit na dinanas ni Colin at ito ay mas masahol pa kaysa sa kanyang dinanas.
Para sa simula? Kukuha kami ng dugo mo. Hindi. Mamamatay ako dahil dito. Hindi. Mahigit 1 buwan na at hindi mo pa rin matuntun si Colin. Ano bang ginagawa mo? Miss Ward, may balita kaming may nakakita kay Mr. Scott. Miss Ward, sinusundan mo ako. May matutulong ba ako sa'yo? Mukha kang isang taong nakilala ko noon. Isang taong nakilala mo? Sino siya? Ang asawa ko. Mahal na mahal ko siya. Ngunit hinayaan kong manipulahin ako. At marami akong pagkakamaling nagawa. Sa huli, namatay siya sa isang sunog. Mula noon, araw-araw akong nananaginip. Hinawakan ko ang kanyang kamay sa panaginip ko. Ngunit noong malapit na kaming magligtas ng sarili namin, tatanggalin niya ang kamay ko. At muli siyang itatapon sa apoy. Hindi ko alam na buhay pa siya hanggang may isang tao na dumurog ng kanyang urn. Gusto lang niya akong iwan. Manipulated, ha? Mas maganda kung magkunwari kang namatay siya sa sunog. Siguro, ngayon, gusto niyang makipaghiwalay ng malinis sa'yo. Hindi iyon maaari. Kilala ko siya, at sigurado akong galit lang siya. Hindi ba sa tingin mo? Mamatay ka! Mamatay ka! Hayop ka! Colin, sagutin mo ako. Colin. Colin. Hindi naman malala ang pinsala sa utak ni Mr. Scott. Malamang, magigising siya sa loob ng 2 hanggang 3 araw at maaaring makaranas siya ng sakit ng ulo bilang resulta. Wala akong pakialam. Gamutin mo siya o harapin mo ang aking galit. Naiintindihan ko. Agad-agad. Tubig. Kailangan ko ng tubig. Colin? Naku, Sinta. Nagising ka na sa wakas. Tubig? Eto na. Hindi ito ang ospital. Anong lugar ito? Anong ginawa mo? Colin, pakiusap manatiling kalmado. Sinabi ng doktor na kailangan mong magpahinga. Colin, kailangan mong... Colin, dahan-dahan lang. Colin, tigil. Colin. Mr. Scott, pakiuswag. Huwag kang umalis. Wala kang ideya kung gaano nagdusa si Miss Ward. Kung ayaw mong pag-usapan ang nakaraan, pakiusap isaalang-alang mo na iniligtas ka niya at manatili ka sa kanya saglit. Una, ituwid mo ang iyong mga impormasyon. Hindi kami magkasintahan. Wala akong utang sa kanya. Pangalawa, wala na akong gusto sa kanya. Panghuli, nasaan ba ako? Hanapin mo siya muli. Wala akong pakialam kung ano ang kailangan. Gusto ko mahanap si Mr. Scott. Wala pa ring baka sa kanya. Pagkatapos kunin ni Eva si Mr. Scott mula sa ospital, nawala sila sa radar. Kung tatanungin mo ako, nasa ibang bansa na sila. Maaaring mawala siya, pero hindi ang kumpanya niya. Alamin kung ano ang ginagawa ng Ward Corp. Hindi kailanman papabayaan ni Eva ang sarili niyang kumpanya. Agad-agad. Miss Tate, may nahanap kaming lalaki. Maaaring alam niya kung nasaan si Mr. Scott. Hindi ko kasalanan. Wala akong alam. May nagsabi sa akin na bantayan siya dito. Nagtanong-tanong na ako. Isang bagay ang sigurado. Si Eva ang dahilan kung bakit siya nasa ganitong kalagayan. Pero wala pa tayong ideya kung saan siya pumunta. Lumayas ka. Say, Sigurado akong alam mo kung nasaan si Eva.
Sabihin mo sa akin, at bibigyan kita ng pera at ipapadala kita sa ibang bansa. Talaga? Pwedeng magtiwala ka sa akin o mabulok dito hanggang dumating ang oras mo. Sia. Sasabihin ko sa iyo, pero kailangan mong pangako sa akin na hindi ako mahahanap ni Eva. Deal. Ano ang sinabi mo? Anong sinabi mo? Seryoso, bakit lahat nagpapaalipin sa kanya? Papatayin ko kayong lahat. Si Colin ay lalamunin ng konsensya habang buhay. Paghihiganti. Akin ang paghihiganti. Di ka na maaayos. Mahahanap ko si Colin sa huli at mamuhay ng masaya, kasama siya, habang ikaw ay mamamatay sa madilim at desyertong lugar na ito. Tara na. Hindi ito ang dapat na wakas para sa akin. Hindi ganito. Subaybayan ang lahat ng transaksyon kaugnay ng Ward Corp at Eva. Ang kailangan ko lang ay isang transaksyong pinansyal at mahahanap ko si Colin. Naibigay ko na ang mga utos. Miss Tate, kailangan ko siyang makita. Maggie? Miss Tate, may pumasok sa isip ko at alam ko kung nasaan si Mr. Scott. 2 taon na ang nakalipas, bumili si Mr. Scott ng isang isla. Mr. Scott, eto, uminom ka muna ng tubig. Salamat, Maggie. Mr. Scott, bakit ka bumili ng isla? Oh, binili ko ito para kay Eva para mag-propose sa kanya. Ang pagbili ng singsing ay tila medyo luma na, samantalang ang pagbili ng isla ay mas may kahulugan. Ito ay tatagal sa pagsubok ng panahon, kahit 1,000 taon o 10,000 taon. Mr. Scott, sobrang romantiko mo. Kung si Mrs. Scott ay nagkulong sa kanya sa isang lugar, ang pribadong isla na iyon ang tanging posibleng lokasyon. Pagkatapos ng lahat, ito ay may kakaibang kahulugan para sa kanilang dalawa. Ipapaimbestiga ko na ang aking mga tauhan. Colin, nagluto ako ng lugaw para sa'yo. Eto, tikman mo. Ayos lang iyan. Kung hindi mo gusto, iiwan na lang natin. Colin, gusto ko lang manatili ka sa tabi ko magpakailanman. Natakot ako na baka hindi na kita makita muli. Salamat sa Diyos. Sabihin mo para sa sarili mo. Eva, gusto mo bang malaman? Kung ano ang magpapasabi sa akin ng salamat sa Diyos. Yun ay kapag hindi na kita makikita muli. Sinasabi mo lang iyan para masaktan ako. Hindi. Hindi na ako makakasama sa iyo pagkatapos mong gumawa ng 99 na paghihiganti sa akin. Na-manipulate ako. Biktima rin ako. Colin, makinig ka sa akin. May papaliwanag ko ang lahat. Bitawan mo ako. Hindi, wag. Eva, marami pa akong research na gagawin. Sisirain mo ba ang buhay ko? Tulad ng ginawa mo noon? Colin, wag kang umalis. Wag mo akong iwan. Eva, nababaliw ka na ba? Colin, sampalin mo ako kahit gaano mo gusto. Hindi ako magagalit. Pwede mong gawin sa akin ang kahit ano. Ang hinihiling ko lang ay manatili ka sa akin. Baliw ka. Baliw? Colin, hindi ako baliw. Natatakot lang ako na baka mawala ka na naman sa akin. Ito lang ang paraan para manatili ka sa tabi ko, Colin. Ako mismo ang sumira sa buhay ng aking matatalik na kaibigan at ang aking kababata na matagal ko nang kilala. Tumayo ako sa harap ng iyong abo at ibinuhos ko ang aking puso tuwing gabi. Gusto kitang makita sa aking mga panaginip. Kaya nag-alay ako ng mga panalangin sa bawat Diyos na kilala ng sangkatauhan. Ito lang ang paraan para manatili ka sa tabi ko. At magkaroon ng kapayapaan ng isip. Paulit-ulit mong sinasabi na mahal mo ako, ngunit bakit naging madali para kay Sean na ibintang sa akin? Bakit wala kang kahit katiting na pagsisisi at pagkakasala? Noong naghiganti ka sa akin? Tigilan mo na ang pagdadahilan. Eva, binigyan na kita ng pagkakataon. Noong ako ay naipit sa apoy, tinanong kita kung babalik ka, kung bumalik ka sana.
At hinila mo ako palabas ng apoy. Napatawad na sana kita at iniwan na ang nakaraan. Pero ano ang ginawa mo sa halip? Wala na itong saysay. Ano ang sinabi mo? Colin, Ang mga binti ko. Ano ang ginawa mo sa akin? Ang mga binti ko. Hindi ko na sila nararamdaman. Ano ang ginawa mo? Colin, alam ko na mali ako sa lahat ng ginawa ko. Aaminin ko ito agad. Ngunit nakatanggap na ako ng aking nararapat na parusa. Burahin natin ang nakaraan sa pagitan natin, okay? Babawi ako sa'yo sa natitira pang bahagi ng buhay ko. Masisiyahan ka lang ba kapag patay na ako? Hindi ko kailanman kayang hayaang mamatay ka. Colin, wala kang ideya. Noong nagkunwari kang patay, muntik na akong mabaliw. Colin, nagpapasalamat ako sa iyong pagsasama. Tingnan mo, pinasabog ko ang mga paputok na ito para lang sa iyo. Nagkakahalaga ang bawat isa ng 200,000. Maganda, di ba? Pakawalan mo ako. Narito ka na naman, nagmumukmok. Eto, ipinaayos ko ang suit na ito para sa iyo. Magpapakasal tayo bukas. Sigurado akong bagay sa iyo ito. Gusto mo ba? Subukan natin ngayon, okay? Ayos lang. Hindi ako galit. Nagtatantrum ka na naman. Tulad noong iniwan mo ako sa pamamagitan ng pagpapanggap na patay ka. Gagawin ko ang lahat para makuha muli ang iyong loob. Mr. Scott, napakaswerte ninyo na may babaeng nagmamalasakit sa inyo. Nais ko sa inyong dalawa ang kaligayahan at kasiyahan hanggang sa walang hanggan. Colin, eto, inumin mo ang tableta. Hindi. Ngayon, kailangan mong inumin ito. Kung hindi, iiwan mo ako. Ititigil ko ang mga tableta kapag naintindihan mo na sa wakas na talagang mahal kita. Pagkatapos, ang iyong mga binti ay gagana ng normal muli. Inumin mo. Handa na ba ang venue ng kasal? Nasa isla tayo, kaya medyo natagalan. Ngunit handa na ang lahat ngayon. Magaling. Tulungan si Colin na maisuot ang kanyang bagong suit. Colin, tingnan mo ito. Maganda ba ako? Nasusuka ako sa'yo. Bilisan mo at kunin mo ako ng ibang gown. Nakikita niyang kasuklam-suklam ito. Naunawaan, agad-agad. Huwag mong pahirapan ang iyong katulong. Alam mo namang hindi ang gown ang problema. Umalis ka, ngayon na. Kalimutan mo na. Bagay na bagay sa'yo. Talaga? Colin, alam kong magugustuhan mo ito. Ipinapangako mo bang mamahalin at pahahalagahan siya sa kahirapan at kayamanan at sa hirap at ginhawa? Kukunin mo ba siya bilang iyong asawang legal? Colin, sa wakas ay natupad na ang aking pangarap. Ako na ang iyong asawa ngayon. Mr. Scott, ipinapangako mo bang mamahalin siya hanggat kayo ay nabubuhay? Tutol ako. Tutol ako. Ginoong Scott, Diyos ko. Hindi kita ipinagkanulo. Huwag mong subukan ang iyong swerte. Nasaktan mo siya, kaya nakatakda kang mawala sa kanya. Ngayon, oras na para sumuko. Binibining Ward, hinalughog namin ang mga laptop mo at ni Mr. Price at natagpuan ang katibayan na ikaw ay nagsagawa ng pananakit. Natuklasan din namin na ang Ward Corp ay sangkot sa maling gawain sa pananalapi. Mangyaring sumama sa amin. Ipinagkanulo mo ako. Pasensya na. Natakot ako. Baliw ka. Kung magpapatuloy akong magtrabaho para sa'yo, mapapatay ako balang araw. Hulihin siya. Huwag kang lalapit. Pakawalan si Colin. Sige, sa isang kondisyon. Halika rito at pumalit sa kanya. Huwag mong gawin, Jill. Sige, pumalit ako sa kanya.
Sige, ako na lang ang papalit sa kanya. Pakakawalan mo ba siya kung gagawin ko ang sinabi mo? Miss Tate, Baliw siya. Ito lang ang paraan para mailigtas si Colin. Anong ginagawa mo? Tumigil ka. Manatili ka dyan. Pakawalan mo siya. Ipagpapalit ko ang buhay ko sa kanya. Akala mo hindi ko gagawin? Mukha ba akong nagbibiro? Jill, wag. Walang mas nagmamahal kay Colin kaysa sa akin. Kung mamatay ka, maaalala ka niya. At kamumuhian ako, magpakailanman. Hindi ko hahayaang makuha mo ang gusto mo. Makakatagpo ako ng kaligayahan. Kasama si Colin. Sa kabilang buhay. Wag! Bitawan mo ako. Jill, wag. Gumising ka, Jill. Buksan mo ang iyong mga mata, Jill. May tao ba? Iligtas siya? Jill. Ingat, tingnan mo ang iyong hakbang. Hoy, ayos lang ako. Na-discharge na ako at maayos ang pakiramdam ko. Bakit ang kaba mo? Huwag mo na akong paumpisahan. Ligtas ka lang dahil maswerte ka. Muntik kang saksakin ni Eva sa iyong mga vital organs. Anong nangyari sa kanya? Makatitiyak ka. Hindi na siya magpapakita muli. Colin, hinding-hindi na kita hahayaang lumayo sa akin. Saan tayo pupunta ngayon? Sa bahay.